Bagong kasambahay pa lamang si Jane ng mga Chong. Umalis kasi ang dating kasambahay na siyang pinalitan ni Jane sa hindi malamang dahilan. Malaking oportunidad naman iyon para kay Jane dahil sa wakas nagkaroon na siya ng trabaho. Nag-apply na kasi siya sa iba't ibang trabaho pero walang tumatanggap sa kanya nang malaman ng mga ito na buntis siya. Tanging si Mrs. Chong lamang ang hindi nagdalawang isip na tanggapin siya. Mabait ang mga amo niya sa kanya at pinipilit pa nga siya ng mga ito na magpahinga kahit na hindi pa naman siya pagod. Sa katunayan, alagang-alaga siya ng mga ito. Palaging wala ang mag-asawang Chong sa mansion. Umaalis kasi ang mga ito ng maaga at umuuwi naman ng malalim na ang gabi. Busy kasi sa trabaho ang mga ito. Tanging si Jane at ang matandang ina ni Mrs. Chong lamang ang naiiwan sa mansion. Si Jane naman ang nag-aalaga nito. Pinapakain at pinaliliguan niya ang matanda pero hindi pa niya naririnig na nagsasalita ang matanda sa ilang araw na niya na nagtatrabaho roon. Palagi lamang itong nakatingin sa langit sa tuwing pinupuntahan ni Jane ito sa kwarto. Curious siya kung ano ang sakit ng matanda pero ayaw niya naman itanong sa kanyang amo ang tungkol dito kaya hindi na niya ito masyadong inisip pa. Pero nagulat na lamang si Jane isang araw nang bigla siyang makarinig ng ingay galing sa kwarto ng matanda. Para bang may tumatakbo roon dahil sa mga mabilis na yapak na narinig ni Jane. Tawa ng tawa naman ang matanda na tila ba nakikipaglaro. Wala naman silang bisita kaya sigurado si Jane na mag-isa lamang ang matanda sa kwarto at imposible na sa matanda galing ang tunog ng mga yapak dahil mahina na ito at hindi na nga halos makatayo. Biglang kinabahan si Jane pero hindi niya magawang buksan ang pinto para sana alamin kung ano ang tinatawanan ng matanda. Mas nanagang takot niya kaya binaliwala na lamang niya ito at muli nang bumalik sa ginagawa. Alas 6 na ng gabi pero wala pa rin ang mag-asawang Chong. Sanay na naman si Jane dahil palagi naman ang mga ito na alas 11 na ng gabi nakakauwi. Pero sa araw na iyon, nagdasal siya na sana makauwi ang mga ito ng mas maaga. Hindi pa rin kasi itigil ang ingay na galing sa kwarto ng matanda. Hindi pa nga niya ito napapakain dahil takot siya sa maaaring bumungad sa kanya roon. Hindi na mapakali si Jane at hindi na rin niya alam ang gagawin. First time niya kasing maranasan ito. Tumataas na nga rin ang balahibo niya at inaliw na lamang ang sarili sa panonood ng telebisyon. Nilakasan pa niya ang volume para hindi na niya marinig pa ang nakatatakot na tawa ng matanda. Pero nabigla rin naman siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Mrs. Chong ang tumatawag kaya hininaan niya ang volume ng TV bago ito sinagot. Good evening po, ma'am. Bati ni Jane nang masagot niya na ito. Good evening din, Jane. Pinakain mo na ba si mama? Gusto sana ni Jane na magsinungaling pero naisip niya na hindi deserve ng kanyang babaeng amo ang gagawin niya. Mas okay na lang na magalit ito dahil late niyang ipinakain ng mama nito kaysa sa magalit ito kapag nalaman na nagsisinungaling siya. Nakahanda na po ang mga pagkain, ma'am. Ihahatid ko pa po sa kanya. Anong oras na, Jane? May iinuman pa si mama na gamot, di ba? Expected na ni Jane na iyon ang magiging reaksyon ng kanyang amo kaya hindi na rin niya ito dinamdam dahil alam naman niya na kasalanan din niya. Opo, ma'am. Ihahatid ko na po to sa kanya ngayon. Pasensya na po. Ayos lang, Jane. Basta sa susunod, huwag mo sana kalimutan na ipainom si mama ng gamot. Baka hindi na naman yan makatulog. Okay po, ma'am. Pasensya na po talaga. Iyon na ang huling naging usapan nila dahil ibinaba na rin ng kanyang amo ang tawag. Napabuntong hininga si Jane. Wala na talaga siyang choice kundi pasukin na sa kwarto ang matanda para makakain na ito. Naririnig pa rin niya ang tawa nito at ang mga yapak na tumatakbo pero pinilit na lang ni Jane ang sarili. Nagdasal din siya na sana protektahan siya ng Panginoon kahit na hindi naman niya alam kung may dapat ba talaga siyang katakutan. Inisip na lang din niya na baka imahinasyon lamang niya ang lahat dahil hilig siya makinig ng mga nakakatakot na narration sa YouTube. Pero hindi pa rin maibsan ang takot ni Jane kahit anong gawin niya na pagpapakalma sa sarili. Nanginginig ang kanyang kamay na binuksan ang kwarto. Kasabay ng pagbukas niya ang siya namang paghinto ng pagtatakbo at tawa ng matanda. Nakatitig na lamang ang matanda sa kanya. Ma'am, kain na po kayo? Nauutol na sabi ni Jane. Dali-dali rin niyang inilagay ang pagkain sa bedside table. Muntikan pa nga itong malaglag dahil naiilang siya sa titig ng matanda na palaging nakasunod sa kanya. Nakakakain pa naman ang matanda na mag-isa lang kaya aalis na sana si Jane nang biglang hawakan ng matanda ang kanyang kamay. Pinigilan siya nitong makaalis at unti-unti pa itong ngumiti sa kanya. Agad na inagaw ni Jane ang kanyang kamay dahil sa takot. Nabitawan din naman siya ng matanda. Sali ka sa amin, hiha.
sabi ng matanda sa mahina nitong boses. Hindi makagalaw ni makapagsalita si Jane. Iyon ang kauna-unahang beses na kinausap siya ng matanda pero sa nakatatakot naman na paraan. Hanapin mo siya, hiha. Nagtatago lang siya, dagdag pa ng matanda. Kumabog ang dibdib ni Jane sa sinabi ng matanda. Masama na talaga ng pakiramdam niya sa kwarto na iyon. Ay, ayan na pala siya. Ang tagal mo kasi maghanap, nanlulumong sabi ng matanda. Agad na napalingon si Jane sa direksyon kung saan nakatingin ang matanda. Halos mahimatay naman si Jane nang makita niya kung ano ito. Dumagdag pa ang nakasusukan nitong amoy sa masamang pakiramdam ni Jane. Kitang-kita ni Jane ang isang nilalang na naglalakad pa atras, ang ulo ay nakababa sa pagitan ng binti nito at mayroong napakalaking tenga na parabang pumalakpak. Mayroon din itong mahabang buntot na kasing haba ng katawan nito. Sigaw ng sigaw si Jane. Tawa ng tawa naman ang matanda. Tumakbo kaagad si Jane habang iniisip ang sariling kaligtasan at maging sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Saka lamang siya tumigil sa pagtatakbo ng malayo-layo na siya sa mansion. Tanging cellphone lamang niya ang kanyang dala at ginamit niya iyon para ipaalam sa kanyang amo ang nangyari. Hindi na rin siya nagdalawang isip pa na magpaalam na aalis na siya. Nakapag-decide na siya na hinding-hindi na siya babalik sa mansion na iyon.